sir. Ako po si Chester Valdez, pit crew po, second shift. Ang goal zero po, 100 stage po. Thank you. Okay. Alam mo, pag-iano ka eh. Tama na. Okay. Sige. Itong activity natin ito sa araw na ito, actually ang objective ay ito, babasahin ko na lang, to call on everybody to reflect what is the site's biggest risk as well as their own personal biggest risk and to make a pledge or commitment to do something about it. Kung maalala din po natin, nung nakaraang taon sa Safety Day, ang ating objective ay to uplift awareness sa bawat isa na ang safety ay hindi lamang sa site, dito sa trabaho, kundi pati na rin sa bahay, yung araw-araw na ginagawa. So, yun ang ating objective na yun. Tutuloy po tayo sa staff briefing, the safety briefing naman. Ayun na po, Sir Greg. Sir, medyo yun sir. Para sa mga bisita. Pinaka-exit natin, then doon po sa kabila, meron din isang pa-exit. May mga fire extinguisher po lang nakalapit dito, sa may office, sa may Binega, sa Select, sa forecourt area, may mga fire extinguisher po lang kami, sa street, sa lounge, sa mga nakasilip po na fire extinguisher dyan. Then, ang ating po pinaka-electrical breaker sa may Select, then doon sa Binega, sa may Swiss, meron din po yung pinaka-electrical breaker natin. In case of flooding sir, kasi hindi na po sa amin, ang pinaka-evacuation area po namin is dito sa second floor. Mas pag matatak po yung baka, hindi talaga po talaga. Hindi naman talaga kami yung evacuate. Kasi kung lugar po namin talaga is, konting ulan lang, agad baka siya. Then sir, yung happenings naman, sila, water, yung sir, doon lang tayo. At sir, meron po dito, office, din sa hallway, meron din siya. Tuloy mo na. Yung sunod ng series, discuss natin po series yung video. Yung video po naman sir, patuloy napanood natin kanina. Okay. Ngayon sir, I-share na lang. i-share lang nila yung mga learnings na napanood nila sa video. Okay, Derek, isa rin video siya na discuss na namin kanina. Ang napunod ko po sa video sila yung ano po, yung ano po, hindi ko nakalat yung pintuan ng ano, kaya po nakapasok yung dapat. Yung dapat kong gawin, dapat po nakalat po lahat ng pintuan para may iwasan din yung nakapasok yung magnanakaw. Ako naman po yung napansin ko po sa video, yung napanood ko po. Yung kung nagpapakulo ng tubig, dapat po, hindi po siya sa hinahabot ng bata. Kasi may Hindi na ako po kasabi. masabuhay yung bata na kukulong po. Sa hinahabot. Ako naman po ang napanood ko sa video, yung nagdadrive po siya, at tapos tatawag siya, tumigil muna siya para tumawag. Saka, para maiwasan yung yung discussion. Ako po, ang natutunan ko po base po sa video po, bilang kahera po ako ng lounge po. Ano po, huwag po magbibilang ng pera na expose po sa maraming tao, kailangan po nakatago. Tsaka po maging alert po sa lahat ng mga malapit na tao. Ano po yung napanood ko sa sorry. Sige, tuloy mo na, tuloy. Yung napanood ko sa video, yung mabiyahe ng malalayo, dapat titingin tayo sa mapa para alam natin kung saan tayo dadaan. Para hindi tayo matraffic, tsaka huwag tayo mag-overspeed. Kasi hindi ganitong magandang recording natin. Sa akin naman po, yung napansin ko po sa video, yung tuwing merong maintenance work na ginagawa ang resident ng kumpanya na nagmumutin sa atin, na ina-acknowledge muna ng site supervisor, then titingnan niya kung tama ang mga proper gear ng mga gagawa. Mayroong barricade, may warning sign, early warning sign para sa mga motorista para walang mga aksidente. Then, binabalik-balikan niya, met-maya, kung tapos na o hindi, at kung tama ang paggalaw ng mga nagbiminti. Yun na ba? Yung napansin ko po sa video, yung sa doormat ko, yung pasok ko sa
Naayos ng management para tama sa linya. Para may iwasan ko yung pasok ko ng madulas o mga telapon, mga talis. Naayos ko ng management para pasok. Sa akin naman po yung napanood ko po sa video, yung gumawa po ng ilaw sa taas. Dapat kasi po, yung paggawa nila ng ilaw, dapat po nakapatay yung kuryente. Nakawa po yung switch natin yung sa breaker po. Para po, pag bumuha siya, hindi po siya makakuryente. Tapos meron po dapat siya na pan po yung stopper po. Para po, pag may dumaan po, hindi po siya maaabot kasi po may stopper. Dahil may magawa naman po. Kasi po, may nakita kami nahulog din na pan yung sa screwdriver po. Dapat hindi na siya dumaan kasi may stopper po para po walang mag-start. Dali naman ko sa video yung tumawawa ko. Kailangan ko na tumawawa ko sa hagdanan, sir. Kailangan ko na kakawak sa country. Ay, hindi sila ako. Kasi yun. Okay. Kasi next series, sisikat naman namin po sa mga fit ko din sa amin is yung mga personal risk namin sa sarili namin. Kasi tayo may kanya-kanya tayong personal risk, mga biggest risk. Ako, for me, ang biggest risk ko sa sarili ko is yung pag-travel ko ng malayo. Like ako, sana mo ako nauwi. Everyday yun. Home to work, yun ang routine ko araw-araw. Ngayon, kasi nga, pag minsan biyahe ako, malimit, nakakatulog ako sa biyahe. Siyempre, nawala yung gamit ko. Sa tulog ko. Minsan nakakalapos ako dun sa stasyon, nakakatulog ako. Ay, biggest stress ko. Pwede kong gawin dito, para may iwasan ko yun, siyempre, baka kulang ako ng tulog. Kailangan tulog ako ng kompleto tulog. Then, pwede na habang nagbabiyahe ako, lagi lang aware ako na baka makalampas na naman ako. Wala na stay lang ako na naman. Sorry. Sir, ang biggest risk ko po dito sa akin sarili ay ang pagta-travel po. Kasi pwede po akong habang ako pa naglalakad, pwede po akong mabangga o kaya masagasahan o kaya mapagsakal po ng anumang bagay na habang ako ay naglalakad. Kailangan po, ang dapat ko pong gawin, habang po ako ay pumapasok sa trabaho, kailangan po mag-impress yung supply po. Ilan po, salamat. Tapos po, ang biggest risk ko po ay yung pagbabike. Kasi po sa pagbabike, ito po yung paraan para makauwi ako ng mabilis na bahay kasi malayo na po ang uwi. Tsaka masyado na pong traffic pag nagpupumbit. Ang dapat ko pong gawin, susot po ako ng mga safety gear tulad ng helmet, elbow pad, tsaka blinker para po may makikita po ako ng mga motorista. Tsaka konting ingat, tsaka dasal na rin.